Hindi magdadalawang isip ang DILG na sampahan ng kaso ang sinumang pulis na mapapatunayang nakikialam sa politika. Lalo na't papalapit na ang araw ng botohan sa Mayo. Si Paul Montibon magbabalita live. Paul, magandang gabi. Kyle, magandang gabi din sa iyo. Tuwing halalan ay mahigpit ang babala laban sa mga pulis na sila ay dapat na manatiling walang kinikilingan. At ngayong 2025 midterm elections, mas pinaigting pa raw ng DILG ang paninindigan nito laban sa mga pulis na maaaring maging partisan o makisawsaw sa politika. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagbabala, hindi niya palalagpasin ang sino mang pulis na masasangkot sa pagiging partisan ngayong eleksyon. Ayon kay Remulla, walang puwang ang mga alagad ng batas sa larong pampolitika at handa siyang magpatupad ng parusa laban sa mga pulis na lalabag sa batas ng eleksyon. Muling iginiit ng kalihim na maiksi lang ang kanyang pasensya pagdating sa mga tiwaling pulis. Matatanda ang si Remulla rin ang nanguna sa panawagang papanagutin ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na 990 kilong Shabu Hall sa Maynila noong 2022 dahil sa kanyang direktang aksyon. Kasalukuyan nang nakakulong ang mga pulis na sangkot sa isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa na may halagang 6.7 bilyong piso. Kasabay nito, todo suporta rin si Remulla sa kampanyang kontrabigay at kontratanggap ngayong eleksyon para matiyak na walang magaganap na dayaan, lalo na kung may kinalaman dito ang mga pulis. Mariin niyang binigyan diin na hindi niya kailanman kinukonsinti ang pamimili ng boto. Dahil sinasabi nga na sa bawat halalan ay tungkulin ng DILG na tiyakin na magiging patas at malinis ang proseso nito. At bahagi nito ang pagpapanatiling ng neutrality ng ating kapulisan. Walang puwang ang pagkiling sa anumang partido at sino man ang lalabag sa batas ay may kaakulang pananagutan. Dahil sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan at hindi ng sino mang nasa posisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat Paul Montibon sa detalye ng iyong balita live.